ang ating prophecy update ngayon, January 16, 2026. Ipapasok ba sa Kongreso ang batas tungkol sa araw ng linggo bago ang July 4, 2026 na araw ng kalayaan ng Estados Unidos? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa BBC Media Ministry. Maaari mo bang paki-like at paki-share ang video ito sa lahat? At kung bago pa lang kayo sa channel nito, maaari po bang paki-subscribe? Itinutulak ni Donald Trump sa White House ang bagay na ito na tinatawag na America 215. Ito ay mula sa White House, kaibigan. Isang paanyaya at panalangin na muling pagtatalaga ng bansang Estados Unidos ng Amerika bilang bansa sa ilalim ng Diyos. Habang papalapit ang Amerika sa ika-250 anibersaryo nito, ang mga wika ay nagbabago at hindi na ito banayad. Mula sa Amerikang 250 Vision para sa pangbansang pagkakaisa para sa Project 2025. Ating sinasaksihan ang isang lumalakas na panawagan para i-restore, i-reset, at muling itayo ang moral na pundasyon ng bansa. At kung ano ang magiging sentro nito? Ang kapahingahan sa araw ng linggo, kaibigan. Sa likod ng mga eksena ay ang maimpluwensyang patakaran, ang umaarkitekto na konektado sa Heritage Foundation. Kasama dito ay si Kevin Roberts na naglalatag ng mga blueprint na pinagsama-sama ang politika, moralidad at relihiyon sa mga paraan kung saan inihulaan ng Biblia na ito ay mangyayari. The legal aspects as well, that there would be a day of rest, that there would be Sabbath day. I think that's the most fundamental, the first law that our country should bring back at the county or state levels should be a Sunday blue law, and that should be to restrict ordinary commerce so that people would be encouraged to attend church. That's first step legally. Ang propesiya na tungkol sa Amerika na magsasalita na kagaya ng isang dragon ay malapit na, at si Donald Trump ay pumuposisyon sa tamang tao, aka Mr. Sunday Law. Ngunit ito ay dulo lamang ng napakalaking bato ng yelo. Sinasabi sa banal na kasulatan na ang pagsamba, mga batas at ang katapatan ay gagawin, pag-isahin bago ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus. Ang mga bagay na ito ni minsan ay hindi mo maisip, ngunit ngayon ay hayagang tinatalakay sa mga patakaran, sa mga papeles, mga panayam, sa Senado at sa pambansang pagpaplano ng mga dokumento. Tingnan mo ang pagkonekta ng mga kaganapan ngayon sa mga propesiya ng Biblia. Sa kasalukuyan, ang mga paggalaw ng mga patakaran na darating ang pagsubok sa batas ng Diyos laban sa batas ng tao. At siya ay sumigaw sa malakas na tinig na nagsasabi, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam ng mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid ay nangaguho ang lahat ng mga bansa, at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya, at ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil
sa kapangyarihan ng kanyang karangyaan. Sa paghahanda para sa ika-250 kaarawan ng bansang Amerika mula 1776 hanggang 2026, ibinabalik ni Trump ang relihiyon sa Amerika. whitehouse.gov.com. Purihin ang Amerika. We're at the Museum of the Bible. We're together and we're talking about faith. Never surrender our God-given rights. We will defend our liberties, our values, our sovereignty, and we will defend our freedom. And with the help of amazing faith communities across the land, so many are represented with us today, we will truly make this the golden age of America. Sipiin natin mula sa sinabi ni Trump, napakahalaga na dadalhin natin pabalik ang relihiyon na mas malakas, na iyong makikita na ang lahat ay magiging mas mabuti at mas mabuti. Makikita mo ito na lalong mabuti. Kaya habang itatala natin ang ating kurso para sa susunod na 250 taon, itatalaga natin ang ating sarili sa isang bansa na sa ilalim ng Diyos. Ang relihiyon na may batas na linggo ay darating na. Ano ang mangyayari sa susunod na 180 araw na sinimulang bilangin hanggang July 4, 2026? At bakit nais ng Roma na italaga ang bansa sa sagradong puso ni Jesus, na aanyayahan ang mas malaking lipunan upang makatagpo ang puso ni Kristo, na upang tayong lahat ay ating matatagpuan ang sagot sa lahat ng ating mga pananabik. Kaibigan, ano ba talaga ang kanilang ibig sabihin na itatalaga ang Amerika sa Eucharist, ang pagsamba sa araw? Mga mahal kong kaibigan, ito ang sigaw sa Estados Unidos. Ibalik ang relihiyon ng linggo. At narito ang kapapahan na bilang ang Antikristo na magtatalaga sa bansa para sa Eucharist. January 14, 2026, tinanggap ni Pangulong Trump si Archbishop Cokley ng United States Conference of Catholic Bishop sa White House. Wow! Ito ay paghahanda para sa July 4, at dito ay nakipagpulong kay Donald Trump si Archbishop Cokley kasama ang Vice Presidente at iba pang mga opisyales ng White House upang pag-usapan ang ibinabahaging alalahanin tungkol sa kooperasyon sa hinaharap. Ito ay animoy isang normal na pangpamahalaang mga bagay lamang. Gayunpaman, ipinapakita ng kasaysayan ang mga sandaling katulad dito ay nararapat ng maingat na atensyon. Mahigit na 1,600 na ang nakalipas, hinarap ni Constantine the Great ang krisis ng salot sa pagkahati-hati ng imperyo ng Roma. Sa halip na iiwas ang politika sa relihiyon, inihanay niya ang kanyang sarili sa simbahan at ginamit ito upang makatulong sa pagpapanumbalik ng kaayusan at pambansang pagkakaisa sa imperyo. Ang desisyon na iyon ang nagbigay ng moral ng pagkalihitimo ng pamahalaan at kapangyarihang pampulitika ng simbahan. At dito ay inalis ang linya sa pagitan ng simbahan at estado na nagbibigay daan
para sa pagtatak ng Sunday Law. Na kahit mayroon pa silang larawan ni Jesus na may hawak ng Eucharist, kaibigan, ngunit ito ay hindi naaayon sa banal na kasulatan. Ang paggawa na ito ni Pangulong Trump ng tinatawag na triumphal arch ay nagpapaalala sa atin ng paghahari ng Roma at ni Constantino sa nakaraan at sa pagtutulak pabalik sa Sunday Law. January 1, 2026, sinabi ni Trump na ang construction ng Triumphal Arch ay magsisimula sa loob ng 2 buwan at ang monumentong ito ay magiging sentro ng mga plano ng White House para sa ika-250 kaarawan ng Amerika, independent.co.uk. Si Pangulong Trump ay malapit nang magtayo ng isang arko sa kabisira ng Estados Unidos, katulad ng ginawa ni Constantine sa mga skyline ng kabisera. Sa misa ni Trump sa Oval Office, may plano para sa isang triumphal arch sa kabilang banda sa gilid ng ilog mula sa Lincoln Memorial. Si Pangulong Trump naglagay ng isang kontrobersyal na monumento na naipost sa kanyang social media account. Ngayon ay nakikita natin ang paggalaw ng Amerika, kung saan ang mga pinuno ng estado at ang mga pinuno ng simbahan ay nagkakaisa na mangunguna sa bansa na sumamba sa araw at ilagay ang spotlight para sa Sunday Law. Ang pamahalaan ni Pangulong Trump ay naghahayag ng makabagong pamahalaan ni Constantine the Great. On some research on this, really literally dating back to Constantine and his recognition of Christianity. Literally dating back to Constantine. He founded and led was called Turning Point. I believe that this name is providential because Charlie Kirk's death must be a turning point, not just for America, but for the whole West. Today we face a choice. It is the same choice that David faced when he fought Goliath, that St. Peter faced on the shores of the Sea of Galilee, that Constantine faced at the Battle of the Milvian Bridge. Vortex in the heat of the 2016 campaign, where we compared Donald Trump to Constantine. Constantine, of course, was the eventual sole emperor who defeated Maxentius at the Battle of the Milvian Bridge just north of central Rome on October 28th, 312 AD. Ngunit, maaring mayroong mga ngatwiran at sasabihin, Elder Vincent, si Constantine ay gumamit rin ng krus. Oo nga naman. Ngunit, huwag nating kalimutan na ang krus ni Constantine ay naihahayag ang pagsamba sa araw. Ang kasalukuyang pampulitikang sitwasyon ay atin itong nararamdaman pareho. At ang lahat ay pamilyar din na kapag ang mga pinunong politikal ay naghahanap ng suporta mula sa makapangyarihang institusyon na pangrelihiyon, at kapag ang mga pinuno ng simbahan ay makakakuha ng akses at impluwensya sa loob ng gobyerno, lumilitaw ang benepisyo sa magkabilang panig. Ngunit sa huli, ang publiko ang nakakatanggap ng kabayaran na kapag ang kalayaan at konsensya ay nakukompromiso. Kaya ang pagpupulong na ito sa pagitan ng United Conference of Catholic Bishops at ng White House ay nagsisilbing isang mahalagang paalaala
kung bakit ang paghihiwalay ng simbahan at estado ay palaging pangunahing pinangangalagaan nito ay ang kalayaang pangrelihiyon. Ayon sa The Great Controversy, page 445, na kapag ang mga pangunahing simbahan ng Estados Unidos ay nagkakaisa sa gayong mga punto ng doktrina na pareho nilang pinanghahawakan, ay makaimpluwensya sa estado na ipatupad ang kanilang utos at itaguyod ang kanilang mga institusyon. Pagkatapos ay ang Protestanting Amerika ay bubuo ng imahe ng hierarchy na pang-Romano at ang pagpapahirap ng parusang sibil ay hindi maiwasang magbunga. Kaibigan, dapat ay makasigurado tayo na tayo ay nasa panig ng katotohanan. Nasa panig ba kayo ng ating Panginoong Hesukristo? Kaibigan, ang panahon ay tunay na malapit na. Ang huling paalaala ni Jesus bago ang katapusan ng panahon na ang kanyang panawagan, lumabas ka mula sa Babylonia. Hanggang sa muli, mga mahal kong kaibigan, patuloy lang nating tuklasin ang mga katotohanan. Patuloy nating sundan ang programang ito ng mga historya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.